Good morning guys! Nandito tayo ngayon sa may entrance ng Lifetime Pagoda. So bumili na tayo ng ticket. At least ngayon hindi tayo medyo nahirapan sa pagpunta, unlike kahapon. So pakita ko sa inyo yung entrance. Pasok mo, may makikita kayo dyan na yan, hindi ko alam kung ito. Yan, hindi ko alam kung ano yan. Pero anyway, maraming lumalapit dyan para mag-pray. Tapos on this side, yan yung ticket area. So you can buy your ticket here. Tapos dito naman sa right, yun na yung entrance natin. Tara, pasukin na natin. So dito na yung ticket check. Pila tayo. Meron namang nag-a-assist. Okay, here we are inside. So may additional security check pa. Okay, pila lang tayo. Hindi siya ganun katao ngayon compared kahapon dun sa kabila, sa may temple. Hello guys, so nandito na tayo ngayon sa may Lifetime Pagoda. So akyatin lang natin siya, hindi ko alam kung ilang steps yan, pero hindi naman siya ganun kataas na hagdan. So kakayanin natin to. Tara, meron din pala silang provision ng escalator. Sangkit dito sa gilid oh. May yung maliliit din na version ng pagoda or ng tower. Gusto kong mag-escalator, bakit ba? Tinamad maghagdan. Kasi kahapon ang dami kong lakad. Actually ngayon nga pinag-iisipan ko kung gagala ba ako. Kasi late na ako nakauwi, tapos ayun nga, antok na din. Late din naman ako gumising ngayon, pero make sure ko na mahabol ko yung breakfast today. So buti naman nahabol natin, pero hirap bumangon guys. Kaya sabi ko, papasyal ba ako? Hindi. Ayun, since maganda naman ang weather, sinusulit ko kasi alam ko, pagbalik ng Germany, sa panahon ngayon, gloomy, walang araw. Kaya, sulitin natin ang araw. Tayo, gumala. Samahan niyo pa rin ako. So, ito, may nakasulat sa taas. Tinry ko siyang i-translate sa DeepL. Walang binigyan na translation. Ngayon, hindi ko alam kung ano itong papasukin natin. Sumunod na lang tayo sa crowd. Ano ba itong rock? Baka ito yung rock ng di ba? Baka ito yung original na tower, di ba? Kasi ito ang Lifetime Pagoda. Nag-collapse to siya. Baka ito yun. Tapos ni-repair siya nitong 1900s lang. Tapos may nakasulat dito, a steel wheel, inscriptions of Buddha, Avatamsaka Maha Vaipulya Sutra or Garland Sutra, Avatamsaka Sutra or Buddha Avatamsaka Maha Vaipulya Sutra is a major work of Avatamsaka school, one of the important Buddhist schools on the origin of religious cultivation. Ang hirap bigkasin, pero laban lang. Ito nga yung original ng tower. Tapos yung time na nag-collapse siya. May nakasulat na siya guys. Ano ba to? Basahin natin. 9 mountain, 8 skies. 8 skies. 8 seas. 9 mountain, 8 seas. Ito na pala yung relics ng dating original na niya. Tower. In fairness, dito hindi siya ganun ka-crowded like yesterday din sa mga temple. Tapos, medyo, ano ba tawag nito? May mga English na translations yung mga text nila. So, ito naman yung other side ng relics. Yan. Closer. Ayan na yung pinaka-maximum kung may pakita sa inyo, guys. Na maximum zoom. Ito naman siya, see?
Yung picture na yan ay si Quan Shu, 929 to 988, also known as Qian Hongshu, literally named as Vende, was the last king of Wuye Kingdom. Qian, a devoted Buddhism follower, had many super pillars and numerous temples and pagodas built inside the Wuye Kingdom, in addition to printing numerous Buddhist scriptures. The famous Living Pagoda was built around 972 to 977. Ang tanda na pala nito, guys! Hindi ko to na-research, ha? Kasi nga, quick ano lang, hindi ko plan talaga na mag-iikot dito sa business trip ko. Kaya sabi ko, sinearch ko lang yung ano yung mga famous sites na pwedeng galaan dito sa Hangzhou. Isa nga itong Living Pagoda. But, I never thought na itong pagoda na to was built around 972 to 977 years. Walang 1919. Ang tanda na niya. Ano pala yun? Amazing. Buti nakakasyal tayo dito ngayon. Akit tayo. Kasi may mga umaakit din. Sundan lang natin sila. Dahil yun nga, wala tayong maintindihan. Wala tayong maintindihan na ano. Kaya sumunod tayo sa crowd. Yan yung sekreto, guys. Medyo, feeling ko talaga masosurvive ko ang China. Tsaka mababait naman mga tao dito. Yun nga lang, hindi sila masyadong nakapag-communicate sa English. Ayun. Ito yung mas better view kaysa dun sa baba. Ito tayo ng area. Look at that. Ayun pala yun, oh. 977. Was built until 977. Tignan mo, oh. Wala naman ako nakikita ng bakal-bakal, pero patong-patong lang siyang bricks. Tapos itong yan yung square sa baba. Yan yung stone columns. Ayos din itong mga travel or trip-trip natin dito, no? May mga new discoveries, may bago tayong natutunan. Ito, pato. Semento. Siguro ito yung mga remnants siguro. Not remnants. Yung mga tira-tira dun sa pag-collapse. Tapos ito pa, isa. Hindi ko alam. May mga nakasulat pero hindi ko alam ibig sabihin. Hirap siyang i-translate kasi maliliit. Hindi makaka-capture camera. Ito yung ano. Ito sa kabila, ito yung Jade Child, unearthed from the underground chamber of Living Pagoda. Nahukay lang siya. Tapos ito yung Living Pagoda at night, which kagabi, nag-boat tour tayo at nakita natin yan. Ito yung sa umaga. Ito yung Hangzhou Lake or West Lake or Sihu Lake. Yan siya guys. Ito pang mga ano, galing. So, ito na yung bagong tower ngayon, which is yung nakikita na nga natin. Sasabi dito, the rebuilding project of Living Pagoda was carried out successfully after laying the foundations in the winter of 2000 and completed in the autumn of 2002. As scheduled, it is a 5-storied octagonal pagoda of storied pavilion type. It stands 71.679 meters and covers an area of 3,133 square meters. The new pagoda is magnificently and elegantly decorated and rich in furnishings and cultural displays. Yan. Pumila tayo ngayon. Aakyat tayo sa taas, sakay ng elevator. So, itong pila na tayo ay sa elevator. So, ito yung ceiling ng ng location natin ngayon. Aakyat sa elevator. Dito na tayo sa taas. Nakaakit na tayo. Nakita ko sa inyo yung ceiling ng tower. Wait lang. Yan. May mga din carvings dito.
Tara, labas tayo. Tingnan natin yung overlooking ng lugar. Tapos, dyan tayo galing guys, oh. Dyan tayo sa baba kanina, umakyat. Hindi pa masyadong na-golden brown yung mga puno. Mag-green pa ang mga puno dito. Although, lumalamig na siya. Tapos, ito yung view sa city. At ang lake. Ganda, diba? Ito pa yung other side. O, diba? Ang ganda. Yan yung Lake Hangzhou or West Lake. So, ito naman yung view sa other side. Pero nasa taas pa rin tayo ng tower. Ganda, diba? So, yan, marami ring mga boat tour sa island ng Lake West Lake. So, may mga pictures din sila dito sa pagbaba mo ng tower. So, yan yung itsura siguro dati. Yung mga sinaunang time. Mabundok pa rin, mapuno. Tapos ito naman yung view sa, overlooking view sa lake. May mga ang ganda ng carvings dito. Ito ay ang Bai Suchen Steals the Magic Earth from Kunlun Mountain. Tingnan nyo guys. Ang galing, ganda. So, hanggang dito na lang guys. Tapos na tayong umakyat at bumaba na rin tayo. Salamat sa pagsama sa ating pamamasyal. Hanggang sa ating susunod na paggala. Bye-bye!